Muling ipinanawagan ang pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Kasabay ng paggunita ngayong ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, buong maghapon nga yung naging aktibidad dito sa White Plains Avenue kung saan po matatagpuan ang People Power Monument. Malapit po yan sa panulukan ng EDSA. At dito nga po isinagawa yung paggunita sa anibersaryo ng People Power. Pero may isa pa po na programa dito ha. Ito po yung Trillion Peso March Movement kontra katiwalian. Mula sa EDSA Shrine, sabay-sabay na nagmarcha ang ilang religious leader at miyembro ng civil society papuntang People Power Monument. Ang bantayog sa tabi ng Camp Aguinaldo na kumakatawan sa mga nagtipon noong 1986 para protektahan ang paksyon ng militar na bumaliktad sa rehimeng Marcos Sr. noon. Dito nag-alay sila ng bulaklak at dasal, nagpahayag ng mga mensahe at umawit ng mga kantang naging tema ng People Power. Dahil bawal magrally sa mismong People Power Monument, nagtipon ang iba't ibang grupo sa White Plains Avenue para sa main program. Sana mapagnilayan natin kung paano tayo umabot dito, pero mas mahalaga pa po dyan, pag-isipan po natin kung paano tayo magiging parte ng solusyon sa issue ng korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa karapatang pantao, para makamit natin yung ninais ng mga nauna sa atin noong 1986. Ayon sa mga kongresistang nakilahok, may ilang panukalang batas para hindi malimutan ang legasiya ng People Power. Kami po sa Akbayan ay nag-file ng isang panukala na gawing special non-working holiday ang EDSA. At gawin din na magkaroon tayo ng mga paraan para malaman ng lahat, lalong-lalo ng kabataan Pilipino, kung ano yung tunay na nangyari noong panahon ng batas militar, lalong-lalo na noong EDSA Revolution. Isaan nila sa bubuhay sa diwa ng People Power ay kung merong mapaparusahan sa mga naglustay sa kaban ng bayan. Yung pagpapanagot dun sa mga kurakot, yung mga pagpapanagot dun sa mga sangkot sa malawakan, the biggest corruption scandal in history. Ilan pa lang ba ang mga napapanagot? Matatandaang pinatalsik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng People Power 40 taon na ang nakalilipas. Kaya sa paggunita sa anibersaryo ng Bloodless Revolution, muling nilinaw ng ilang nagsidalo na hindi sila makikipag-alyansa kay Marcos Jr. Ako tutol na tutol po. Both dahil korupsyon yung pinag-usapan natin ngayon at mukhang malinaw na nga na si President Marcos Jr. ay namumuno sa pinaka-corrupt na administrasyon pagkatapos ng kanyang ama. Ang mga aktibidad ngayong araw ay konektado rin sa Trillion Peso March Movement bilang protesta sa katiwalian sa gobyerno. Kasabay ito ng pagbabalik tanaw pa rin ng ilang nasa People Power Revolution sa pag-asang maibahagi ito sa mga kabataan sa pagtitipon. Meron ding mga performance ng iba't ibang artists. Nasa 2,600 na mga pulis ang nakadeploy para tiyakin ang seguridad para sa EDSA 40. Paalala din ng pulisya, bawal ang seditious na panawagan gaya ng pagpapabagsak ng gobyerno. Mel, bago mag-alas 6 ng gabi ay tinapos na yung programa dito para daw po bigyan daan naman yung ginagawang misa doon sa EDSA Shrine. Sa ngayon makikita nyo marami pa rin pulis na nagbabantay dito sa People Power Monument, bagamat nabawasan na rin yung kanilang dami mula pa kanina. At mula naman dito sa aking kinatatayuan, natatanaw ko po na may bahagyang pagbagal yung daloy ng trapiko sa bahagi po ng People Power Monument, northbound po yan ng EDSA. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.